Good morning. Cedric Lacaya Adriatico, board member sa 2nd District ng Province of Zamboanga del Norte. Invited kami para I talk about the history of Subanen, no? Kasi about 2 months ago in sometime January, our Governor Yebes was awarded the Galing Pook Award for his program to recognize and develop the Subanen people of our province, no? And I was among those who attended the ceremony. Now, I remember that a long time ago, during the time of Quezon, another Subanen leader was able to go to Malacanang upon the invitation of then President Quezon, si Dato Tangkilan Andos, no? Kaya sabi ko sa kanila na hindi si Governor Yebes, hindi kami ang unang napunta doon na mga nagrepresent ng Subanen, kundi si Dato Tangkilan Andos mismo, because during the time of Quezon, he was already known as a leader. I shared to them that fact because I want our Subanen people, no, to be aware na meron silang honor, kasi karamihan kasi dito pag Subanen ka, medyo pangit ang connotation. Halimbawa nung bata pa ako, pag wala kang alam, sabi kagad ng mga iba, parang ang Subanon, no? Subanon is another term for the Subanen. So talagang pag Subanon ka, parang wala kang honor, parang nasa side ka lang ng society. Now, under Governor Yebes, we have tried our very best, the provincial government, to make the Subanen people be aware and to recognize their dignity. Kaya hindi lang to be aware, meron din mga program, no? I have been invited to talk about this matter to them para to encourage them. Now, you have also to work, you have to respond positively to the program of the government. Halimbawa, itong Hujaka, no? Hujaka celebration. Meron talagang time na binigay para sa mga Subanen like this summit, no? Para again to make them realize na meron silang dignity as a people. Presentation like singing, dancing. Part ito. Halimbawa, itong summit, ito meron silang kasi later on the different agencies will talk to them about the programs of the government. But with this, meron ding celebration ng mga Subanen na mga sayaw-sayaw, mga kantahan ng mga Subanen na mga galing sa Subanen culture. This is part of the celebration of the Hujaka. Si Governor Yebes became our governor in 2004. At the very start of his office, he told the people na part of his program is to a program for the development of the Subanen people. Kasi he also accepted, no? He recognized his bloodline as a Subanen. Kasi may digong siya Subanen. Sabi niya na ang programa ko kasama nito yung para sa mga Subanen people. Kaya 2004, pag-start niya sa kanyang administration, meron na siyang mga plano, nung una plano, later on program. In fact, yung isa sa mga reason na naka-award si Governor, pero ng isang office, no, yung tinatawag na PIPCO, no? Yung office na yun, para yun hindi lang para sa mga Subanen, kundi para sa mga indigenous people, no, mga IPs na tawag natin, na kung halimbawa gusto silang tulungan, they can go to that office under Cristina Andos, a descendant of Dato Tangkilan Andos. Pagkakaiba ng Subanen noon at Subanen ngayon, 1952 ang mother sa Zamboanga, the original Zamboanga. Alam mo kasi ang kasaysayan ng mga Subanen, no, they were originally the occupants of our province, no. Pagdating ng mga taga-ibang lugar, napunta sila sa mga mountains, napunta sila sa mga sa mga rivers. Tawag namin sa river is Suba. Kaya naging Subanen, no, coming from the word river. And then meron ba silang para bang second class citizen lang sila, if not second, third class, no? Talaga nasa lower level lang sila ng society. Now, what we have done under Governor Yebes was to make them aware na meron silang dignity, that they are not second class citizens, they are not third class, kundi first class citizens. At nakikita namin yan lately, no? Na
hindi na sa nahiya maging subanen, hindi, subanen ako. And then, dahil nga sa program, kaya isa yan sa mga differences na nakita ko. At least, people here are no longer embarrassed to accept that they are subanen. Okay? And then secondly, not only that, the provincial government, meron siyang mga program for their development. Agricultural, yung sa health, no? Halimbawa, yung mga karamihan sa kanila, yung pagkasal, hindi sila registered, no? Merong programa para doon to help them have the proper papers sa kanilang mga birth certificate, yung mga marriage, meron silang ganoon. Kaya, palagay ko sa ngayon, no, under the leadership of Governor Yebes, mas marami hindi ka na nahiya maging subanen, proud ka pa kasi subanen, taga dito ako, original settler ako dito, at meron ng program government para sa development namin. I heard that several subanen Ano yan? Yung mga subanen, I heard that they are fluent in English. Yeah, may mga ganun. Yun nga, marami kasi subanen na ano talaga sila. They have yung mga naka-schooled na sila, educated na. Pero noon kasi, pag subanen ka, parang sinasabi ba na ayaw mong tagapin na subanen ka. Pero ngayon, meron na recognition na subanen ka. Sa nagrabil na to, unay dato sa Bohol, dato sa Cebu, dato sa Negros, dato sa Siquijor, maraming yung program ni Governor, kasi si Governor Yebes mismo nagpupunta sa mga lugar kung nasaan yung mga subanen, no? Oo, may mga birthday siya doon siya nag-celebrate. Kaya yung kanyang mga employees din ng aming provincial government, including us elected, in a sense, yung mga ayaw magpunta doon, napipilitan ng pagpunta kasi si Governor nagpupunta sa mga lugar kung nasaan yung mga subanen, no? Kaya so ang program mismo, the program tries to reach out, to go to the place where subanen are. Yan. Kaya nagkaroon para sa akin, very fruitful siya, very successful siya. And we hope that the next administration, kasi si Governor Yebes hindi na pwedeng tumakbo ng governor, hopefully the next governor will continue, no, will give support to the program kasi para ito sa mga tao sa aming province. Kaya ang sa akin na yung mga subanen na hindi pa masyadong parang indifferent pa siya sa program, no, I would encourage them to join the program of the governor. Kasi si Governor Yebes, as a governor now, and I don't know after his term as a governor, what role he will assume. I'm sure that the governor will continue with his dreams for the subanen. So, halimbawa sa Dipolog, no, sa Dipolog City, we hope also that the city, the government there can coordinate with the province para yung mga plans for the subanen can also go to the city of Dipolog, no? Kaya I encourage sa unta mga subanon sa dialect namin, no, nga mga subanen mo appeal gyud, no, they will join in the program, not only in the celebration sa Hujaka. And we thank the governor for this program, no? It started with a dream. Later, the plan supported the dream, and finally we have the program for the development of our Subanen people. I have also blood of the Subanen. Kaya meron din akong parang feeling for them kasi yung dugo nila nasa dugo ko rin. Kaya ganoon. Balik ka na to sa lain mga punto sa mineral. Ano po yung barangay po ba yung municipality? Ano ito, karamihan nila sa Sindangan. Kasi Sindato Tangkilan Andos, doon ang kanyang main place, no? Yung Mandi, no? But meron din mga taga Jose Dalman, meron din mga taga Manukan, some of them from Dipolog, Katipunan, and then Rojas, no? Other places in the province. Mag-minimum na sila o 500. Some of them also from the south, Siokon. Mag-apply na lang sila. Yung mga subanen doon, mayroon din silang, kasi they married with the Muslim, no? Saka sa iba ding meron din silang grupo doon. Actually, noon pa, di ba, meron kasi tayong law na yung mga subanen, yung mga IPs, meron silang representation sa local legislative council like sa municipality, city, in the province.
And then, sa start ng administration ni Governor Yebes, humingi itong mga subanen for that representation. Pero ang sabi namin sa kanila na there must be a process kasi ang aming mga indigenous dito, mga IPs, hindi lang mga subanen. Meron ding mga other groups. So they should have a process na paano piliin yung mga representative nila na hindi lang sa mga subanen, kundi sa ubang pa mga IPs sa level ng municipality, city at saka sa province. Hopefully we can come up with an ordinance, no, parang institutionalizing the process of electing representatives of the IPs sa municipality, sa city at saka sa province. Party list or president? Hindi, ano talaga yan, kasama yan sa ating sa ating national law. Hindi lang party list, kundi elected sila. Pero ang process nila hindi yung kagaya sa amin na elected at large, no? Kundi ang election nila, sila rin ang mag-i-elect. Pero hindi lang subanen, kundi iba ring mga tribes at ibang mga IPs. Kontak niyo ang PEPCO, kontak sa opisina, kontak ni Governor Yebes. Papuntahan na mo. Ang karamihan sa kanila mga subanen. So, if ever they come together, most likely ang elected would be coming from the subanen. Ang amin lang na hindi lang sila ang pipili, kundi pati yung mga ibang IPs. They will be involved in the process of electing their representative. Sa PIan na kita sa natural resources, puro kumplita. Yeah, so pasalamat din kami na andito kayo para malaman din sa ibang mga places na and they will be encouraged, no, to also do this kind of program for their IPs.